Ang atin pong aralin, ang itinakda ng Diyos na gawin mo or gawin natin. Isang paalala ng Diyos mula sa Biblia kung ano yung kahulugan ng pagsunod sa Kanya at kung ano yung inaasahan ng Diyos sa atin na bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano. Ang pagsunod natin ay hindi tungkol lamang sa panlabas na gawain o panlabas na pakitang tao lamang, kundi ang pagsunod natin ay tungkol sa nilalaman ng ating puso at sa pagbabago ng ating mga pagkilos, na yung tapat na pagbabago ng ating pagkilos na nakaayon sa kalooban ng Diyos at nakahanay sa Kanyang mga katuruan at salita. Ang version ng Biblia na ating gagamitin po sa Tagalog ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English ay New King James Version. Sa patuloy nating pagpapaunlad sa ating mga pananampalataya, pagbulayan po natin ang mensahe sa atin mula sa Biblia at sama-sama tayong matuto kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa Kanyang kalooban, and kung may tanong po sa puso mo na sa buhay mong ito, ano nga ba ang nais ng Diyos na gawin mo? Or ano ang nais ng Diyos na paraan ng pamumuhay mo? Nawa makatulong ang ating aralin ito para masagot ang katanungang yan. Basahin po natin ang bahagi ng sulat ni Propeta Mikas at unawain natin kung ano yung pangunahing utos mula sa talatang ito at kung paano natin ito mai-apply sa ating buhay o paano natin ito maipapamuhay sa araw-araw. Sa Mikas chapter 6 verse 8, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ipinapaalala sa atin dito yung tatlong bagay. At masasabi natin yung tatlong bagay na yon ay tatlong mahalagang bagay na bilang mga mananampalataya ay dapat nating isabuhay. Ito po yung gumawa ng may katarungan, umibig sa kaawaan, at ang lumakad na may kapakumbabaan na kasama ang ating Diyos. Muli mga kapatid, pakinggan natin ang ating Diyos na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng sulat na ito, sa pamamagitan ng talatang ito. Tanggapin natin ito hindi lamang parang isang simpleng payo, kundi akuin natin bilang isang malalim na pagtawag sa atin para baguhin yung ating puso at baguhin ng tuloy-tuloy, araw-araw ang ating pamumuhay at pagkilos alinsunod sa Kanyang kalooban. Sa paligid po at mundo natin ngayon, sa kabuuan o kaya sa pangkalahatan, pag-oobserbahan natin, pagka minsan masasabi nating ang mundo o ang paligid natin, maraming kaguluhan. May kawalan ng katarungan at pangkaraniwan sa mga tao, pagmamataas. Nawa po makatulong sa ating lahat ang aralin at talatang ito para buksan ang ating puso at isipan na tanggapin kung ano yung aral dito at tayo po ay patuloy na magsilbing liwanag at asin sa ating komunidad habang umuunlad, habang lumalago ang ating mga pananampalataya. Ang bahagi po ng sulat na ito ni Propeta Mikas ay direktang paalala na ang ating Diyos hindi nagtatago ng Kanyang kalooban para sa atin. Sa halip po, ipinapakita ng Diyos kung ano ang Kanyang nais. Ano ba yung itinakda? Ano ba yung nais ng Diyos para sa atin? Sabi nga po dito, ipinakita niya sa iyo, o tao. He has shown you. Dito po, kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Mikas, hindi lamang yung Israel, kundi ang bawat tao. So, kasama na tayo ngayon na nagbabasa ng sulat na ito. Sila noon, hanggang tayo ngayon. Ang mensahe dito para sa ating lahat. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng henerasyon. Sa pamamagitan nga po ng Biblia, mula Old Testament hanggang New Testament, ipinapakita sa atin ng Diyos ang Kanyang sarili, kung sino siya. Ipinapakita ng Diyos kung ano yung mabuti at itinuturo niya sa atin
kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya. Ipinapakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia kung ano ba yung tamang landas. Ipinapakita din sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos sa ating buhay kung ano ba yung dapat nating tahaking landas. Ganon din po sa tulong at gabay sa atin ng Banal na Espiritu. Ipinapakita ng Diyos sa atin yung tamang landas. So sinasabi pa po, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. No? What is good? Yung mabuti o good na ginamit dito o salita dito, hindi po ito ayon sa pamantayan ng mundo. Yung mabuti dito ay ayon sa pamantayan ng Diyos mismo. No? Ang ibig sabihin naman po ng ang mabuti ay naayon sa pamantayan ng Diyos, ito yung mabuting asal at mabubuting gawa na ayon sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Mabubuting gawa na ayon sa batas at ayon sa kabutihan ng Diyos. Malalaman natin ang batas, malalaman natin ang kabutihan ng Diyos, malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Kaya po, mahalaga po yung patuloy na pag-aaral ng Biblia. Ipinapakita sa atin ng Biblia kung ano yung mabuti. At ang kabutihan nga po, hindi batay sa pansariling opinion, hindi batay sa pansarili or pantao na definition, kundi kung ano ang ayon sa mga prinsipyo at katuruan ng Diyos. At sa kasunod, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo. And what does the Lord require of you? Yung salitang tinatakda o what does require, nagpapahiwatig ng kaseryosohan. Ibig sabihin, yung salita dito, hindi lamang ito mungkahi. Hindi lamang ito pakiusap sa atin, kundi ito po ay isang kautusan mula sa Diyos. Ibig sabihin po, bilang mga nilikha ng Diyos, at tayo ngayon ay mga mananampalataya ng Diyos, may katungkulan tayo o may responsibilidad tayong sundin kung ano ang nais ng Diyos sa atin. Ang nais sa atin dito o ang itinakda sa atin dito, gumawa tayo ng mabuti. Kaya po ang mabubuting gawa, hindi po yan optional na kung ayaw natin gawin, hindi natin gagawin. Na kung kailan lang natin gustong gawin, saka lang natin gagawin. Ang mabubuting gawa po, para sa isang tunay na sumasampalataya sa Diyos, inaasahang bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang bahagi po ng talatang ito, nagsasabi sa atin na hindi lamang tayo tinuturuan ng Diyos para makaalam, na hindi rin sapat na may alam lamang tayo sa Biblia, kundi tinuturuan tayo para isabuhay ito. Kung ipinapakita sa atin ng Diyos kung ano yung mabuti, hindi niya lang ipinapakita para makita natin. Hindi niya lang ipinapaalam para malaman natin, kundi sa pagkakita natin, sa pagkaalam natin, ay naipapamuhay natin ito. Nakikita sa buhay natin. Sa pagkatamo natin ng kaalaman, nagbubunga ito sa ating mga gawa, sa paraan ng ating pananalita, sa paraan ng ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Ipinapakita sa atin ng Diyos kung paano tayo dapat namumuhay. Namumuhay ng may kabutihan. At ang kabutihan ay ayon mismo sa pamantayan ng Diyos. May inaasahan po sa atin ang Diyos. May itinakda siya sa atin. Ipinapaalam niya sa pamamagitan ng talatang ito yung itinakda, yung inaasahan na yan sa atin. Ipinapaalam niya, again, hindi lang para malaman natin, kundi gawin din natin ito. At mula sa talatang ito, may 3 punto tayong pag-aaralan. Yung 3 punto na yon, ituring nating 3 utos ng Diyos. At pag-aralan din natin kung paano nga natin ito mai-apply sa ating buhay o paano natin ito masusunod sa ating buhay. Ang una po, gumawa ng may katarungan. Ang unang punto o unang utos sa atin mula sa ating main verse dito sa Micah chapter 6 verse 8,
to do justly. Muli mga kapatid, pakinggan natin ang isang malinaw at may otoridad na pagtawag ng Diyos para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan, but to do justly. Yung katarungan niya na ayon sa Diyos. Nangangahulugan po na paggawa ng tama sa paningin ng Diyos. Yan yung katarungan. Yung paggalang sa karapatan ng iba at pagtitiyak sa pagiging patas. Yan po yung katarungan. May kinalaman sa pagkilala sa dignidad ng bawat tao at pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay. Yan yung katarungan. Yan yung itinakda ng Panginoon sa tao, sa atin, sa iyo. Gumawa ng may katarungan. Katarungan na ayon sa Diyos. Sa Old Testament po, mababasa natin na ang Diyos laging nagtataguyod ng katarungan. Lalo na para sa mga mahirap. Lagi siyang nagtataguyod ng katarungan, lalo na sa mga naaapi. Halimbawa sa Deuteronomy chapter 10, dito sa verse 18. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at damit. No, God administers justice. Pinapakita po ng talatang ito na ang katarungan ng Diyos, hindi lamang, o yung ibig sabihin ng katarungan na ayon sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa paghatol ng tama at matuwid, kundi tungkol din ito sa pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Madalas po kasi kapag salitang katarungan, ang lagi nating naiisip o yung mabilis na pumasok sa isip natin, yan ay usaping legal. Yan yung katarungan, ibig sabihin, yun yung walang kinikilingan at pantay-pantay ang lahat. Ang katarungan ay usaping batas at para sa hukuman lamang. Madalas ganun yung mabilis na pagpasok sa isip natin ng salitang katarungan. Ang tama naman po yun. Yun naman talaga yun. Pero sa ating aralin ngayon, bibigyang pansin natin yung kabuuang ibig sabihin ng katarungan na mula sa Diyos or ayon sa Diyos. Na hindi lamang pala ito tungkol sa pagbibigay ng tamang hatol o tamang pagpaparusa sa mga guilty or nagkakasala at pagpapalaya naman sa mga inosente. Kundi po ang katarungan, mas malalim na pakahulugan kapag ito ay ayon sa Diyos. Kasama dito sa pagtataguyod ng katarungan yung pagtugon sa pangangailangan ng iba. Sinasabi nga din po sa aklat ng mga awit, basahin natin itong Psalms chapter 82 verse 3. Bigyan ninyo ng katarungan ang mahina at ulila. Panatilihin ang katapatan ng napipighati at dukha. So yung katarungan na ayon sa Diyos, hindi lang po para sa hukuman, kundi para sa ating ding lahat. Hindi lamang po para sa mga nasa may otoridad at kapangyarihan, kundi para sa ating lahat. Sa ating tahanan ba? O sa lugar ng ating paghahanap buhay? O kaya dito sa ating church? O kaya sa komunidad na kinabibilangan natin? Sa lugar ng mga pinananatilihan or pinupuntahan natin? Meron ba tayong nakikitang mahihina? Meron ba tayong nakikitang mga ulila? Mga napipighati at needy o nangangailangan? Meron ba tayong nakikita ng mga ganon? Sinasabi po dito, bigyan ninyo ng katarungan. Do justice to the afflicted and needy. Ang pagsunod natin sa mensahe ng ating aralin, bahagi ng ating patotoo bilang mga Kristiyano. Hindi sapat na sinasabi nating sumasampalataya tayo sa Diyos. Hindi sapat na sinasabi nating nananampalataya tayo kay Kristo. Dapat din po itong nagbubunga o nakikita sa ating gawa o uri ng pamumuhay. Sinasabi naman sa Kawikaan, sa Proverbs chapter 21 verse 3, ang paggawa ng katuwiran at katarungan
ay higit na kalugod-lugod sa Panginoon kaysa pag-aalay. Pinapakita naman dito sa atin na higit na mahalaga o more acceptable to the Lord ang pagkakaroon o paggawa ng katarungan o pagkakaroon ng tamang ugali o paggawa ng kabutihan. Kaya po, ang ating talagang pananampalataya may bunga dapat ng ating pagsunod sa salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, unti-unti nating sinusunod, inihahanay yung ating isip at mga pananalita at mga gawa sa salita ng Diyos. Ganito naman ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Propeta Isaias dito sa Isaiah chapter 1 verse 17. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katarungan. Inyong ituwid ang paniniil. Inyong ipagtanggol ang mga ulila. Ipaglaban ninyo ang babaing balo. So, patas na pagtrato, pagtatanggol at pagtulong sa mga nangangailangan. Bilang mga mananampalataya, bilang mga tinuturuan ng salita ng Diyos, meron tayong gagawin, bunga ng ating pananampalataya. Halimbawa dito, learn to do good. Seek justice. Kapag pinagmasdan natin ang Panginoong Hesus, kapag binabalik-balikan natin ang pamumuhay ng Panginoong Hesus dito sa lupa noon, ay makikita natin na siya mismo ay isang huwara ng katarungan. Hindi siya nagtatangi ng tao, ipinagtatanggol pa niya ang mga mahina, itinutuwid din niya ang paniniil. So, ang paalala sa atin dito, at sa ating main verse na, yung pinag-aaralan na Micah chapter 6 verse 8, pareho. Ang paalala, gumawa ng katarungan. At hindi po ito mungkahi lamang sa atin. Hindi lamang po ito ipinapaalam lamang sa atin, kundi isang utos mula sa Diyos. Utos na hindi lamang para sa mga nasa kapangyarihan, nasa katungkulan o kaya mga hukom, kundi para sa atin ding lahat. Sa lahat ng mga mananampalataya. Ang paggawa ng katarungan, bunga ng ating pananampalataya. Bunga din yan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit natin sa ating kapwa. So, ang hamon po sa atin dito, paano natin maipapakita yung katarungan sa loob ng ating tahanan o pamilya? Paano natin maipapakita yung katarungan sa workplace natin o sa komunidad natin? Nakikita ba sa atin si Kristo sa paraan ng pakikitungo natin sa ating kapwa? Mahalaga din pong maunawaan natin na ang katarungan, yung tinatalakay nating katarungan, hindi po yan hiwalay sa ebanghelyo ni Kristo. Sa buhay po ng Panginoong Hesus, noong narito siya sa lupa, ipinakita niya ang katarungan ng Diyos. Tumulong sa mahihirap, nagpagaling sa mga may sakit, nagbigay ng pag-asa sa mga tao, at higit sa lahat, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, isa ding halimbawa ng katarungan ng Diyos. Kaya ang katarungan, hindi hiwalay sa ebanghelyo ni Kristo. Yung pagkamatay at muli niyang pagkabuhay, halimbawa ng katarungan na nagdudulot ng kapatawaran at pag-asa sa sangkatauhan. So bilang mga tagasunod ni Kristo, ikaw, tayo po, tayo ay tinawag para tularan ang Panginoon. Kasama po ang paggawa ng katarungan. Katarungan na hindi lamang yung pagiging patas o pagkakapantay-pantay o paghatol, kundi yung katarungan na tungkol din po sa pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang pangalawang punto o utos mula sa Micah chapter 6 verse 8, umibig sa kaawaan. Ang kaawaan na atin pong tatalakayin, hindi lamang ito pagiging mabait o pagiging mapagbigay, kundi pagpapadama ng habag at pag-unawa kahit sa mga hindi karapat-dapat kahabagan at unawain. Basahin po muli natin ang ating main text.
ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan. Hindi lang sinabi o iniutos ng Diyos na maging maawain. O kaya, hindi niya sinabing magpakita lang tayo ng awa. Sabi niya dito, umibig sa kaawaan. To love mercy. Hindi lang pagiging mabait, kundi taos-pusong pagmamalasakit, taos-pusong pagpapatawad, taos-pusong pagtulong. Yung kaawaan po dito, pagtulad sa habag ng Diyos na nagpapatawad. Dalawang kaparaanan kung paano natin maisasabuhay itong to love mercy, itong umibig sa kaawaan. Una, sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan. Hindi kailangang makapangyarihan tayo, marami tayong mga material na possessions or mayaman tayo para tumulong. Ang kaawaan po, pwedeng makita sa mga ordinaryong bagay tulad ng pagdalaw sa may sakit, pakikinig sa mga may pinagdadaanang pagsubok, pagsuporta sa mga nangangailangan, at lahat ng yon ginagawa ng walang hinihintay na kapalit. Yan yung isang pwedeng pagsasabuhay ng umibig sa kaawaan. At yung ikalawa, may papakita natin yung umibig sa kaawaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Minsan po, mas madaling magpakita ng awa sa nangangailangan. Pero, nahihirapan ang marami sa atin sa pagpapatawad sa mga nagkakasala. Pakaisipin din po natin na ang pagpapatawad, isang paraan ng pagpapadama ng habag o awa. Hindi tayo magiging tunay na umiibig sa kaawaan kung nagtatanim tayo o nagkikimkim tayo ng galit sa kapwa. Palagi tayong tumingin sa Panginoong Hesus. Yung kanyang habag at awa sa tao, dapat nating tularan. Si Jesus po ay nagpakita ng walang kapantay na kaawaan. Nung siya po ay mamatay sa krus para tubusin yung ating mga kasalanan, pinatawad tayo, kinaawaan tayo ng Panginoon, at tinuruan tayo na maging mahabagin. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 6, kung pinatatawad natin ang nagkasala sa atin, ay patatawarin din tayo ng ating Ama na nasa langit. So, ipinakita at itinuro ng Panginoong Hesus ang pagiging mahabagin. Sa pamagitan po ng paalala sa atin ng talatang ito na to love mercy, nawa po maging likas sa atin ang umibig sa kaawaan. Maging mahabagin din tayo. Hindi bilang obligasyon natin Hindi dahil obligado lamang tayong mahabag, kundi bilang isang pribilehiyo na tayo po ay nauna nang tumanggap ng habag at awa mula sa ating Panginoon kahit hindi rin tayo karapat-dapat. So saan man po tayo naroroon, anuman yung pinagdadaanan natin ngayon, nawa po gabayan tayo ng Diyos na maisabuhay natin ang kahabagan, ang umibig sa kaawaan sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa ating nga pong pagpapadama ng habag o itong umiibig sa kaawaan, makita din ng iba yung pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos na makilala ng iba, makilala ng mga tao na meron tayong Diyos na mapagmahal, na meron tayong Diyos na maawain. At ang ikatlong punto sa ating aralin o yung ikatlong utos ng Diyos na mababasa natin sa Micah chapter 6 verse 8, lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng Diyos. Ang kapakumbabaan po, isa pa sa mga katangian na hinihingi ng Diyos sa bawat mananampalataya. Pinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Yung ikatlong bahagi po ng talatang ito, pagtawag din sa atin na lumakad tayong may kapakumbabaan na kasama ang ating Diyos. Na yung kapakumbabaan dito, isang paraan ng pamumuhay na nagpapakita ng pagkilala
at nagpapakita ng pagdepende sa Diyos ng isang mananampalataya. Pagkilala na tayo po ay umaasa sa Diyos. Ang to walk humbly, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pagtitiwala sa Diyos na siya yung nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. At ang pinakamaliwanag na halimbawa ng kapakumbabaan, walang iba pa din kundi ang ating Panginoong Hesus. Bagamat ang Panginoong Hesus ay Diyos, siya ay nagpakumbaba at nagkatawang tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Isang maliwanag na halimbawa ng kapakumbabaan. Sa sulat po ni Apostol Pablo, pagbulay-bulayin po natin mga kapatid, ang halimbawa ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesus. Philippians chapter 2, verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ang Panginoong Hesus po ang tinutukoy dito, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. At sa verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Sa 8, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang Panginoong Hesus po ay nagpakita sa atin ng kapakumbabaan. Naipakita niya yon sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa Diyos, sa pagpapatawad, at sa pag-ibig niya sa atin. Kahit hindi nga tayo karapat-dapat, kahit hindi tayo kaibig-ibig, kahit hindi tayo katubos-tubos, kahit hindi tayo kapatawad-tawad. So bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo po, again, hindi lamang tinuturuan, kundi tinatawag din tayo na tularan natin ang Panginoon sa kanyang kapakumbabaan. Ang pamumuhay na may kapakumbabaan, hindi lamang isang kaisipan, hindi lang yan isang ideya, kundi isang paraan ng pamumuhay ng Kristiyano. Bilang mga tagasunod ni Jesus, taglayin po natin ang kapakumbabaang ihinalimbawa ng Panginoon, na handa din tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, ano man yung maging kapalit, at magtiwala tayo sa mga plano at layunin ng Diyos sa atin. Ang to walk humbly with your God, balikan po natin yung ating main verse, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Sa tagumpay po, alalahanin ang Diyos na siya yung nagbibigay sa atin ng kakayahan at oportunidad. Sa mga panahon naman na nabibigo tayo o naharap tayo sa pagsubok, alalahanin pa din natin ang Panginoong Diyos at tayo ay magtiwala sa Kanya na siya ang nagbibigay at patuloy na magbibigay sa atin ng gabay at lakas at tagumpay. At ang to walk humbly, nangangahulugan din po ng pagiging handa tayo na tanggapin yung pagtutuwid, yung pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Dapat maging bukas din tayo sa pagwawasto mula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, o kaya kung loloobin ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginagamit sa atin ng Diyos. At yung to walk humbly with our God, iwasan po natin ang pagmamataas. Lumakad tayo na may kapakumbabaan na kasama ng Diyos. Ito po yung isang paraan ng pamumuhay na nakadepende tayo sa Diyos. Mga kapatid, ang aralin natin ngayon ay isang maikling talata, ngunit nawa makita natin yung ito pala ay makapangyarihang paalala kung paano natin dapat ipamuhay ang ating pananampalataya. Alalahanin natin na ang itinakda sa atin ng Diyos na dapat nating gagawin. Tayo po ay tinatawag na gumawa na may katarungan. Tayo po ay tinatawag na umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ang ating Diyos. Sa ating patuloy na paglago sa pananampalataya, nawa po mas maging malalim yung ating pag-unawa, yung ating pagtanggap, at yung ating pagsunod sa kalooban at salita ng Diyos. At tandaan natin na
Ang pagsunod sa Diyos hindi lamang tungkol sa pagkaalam at pagkarinig ng kanyang salita. Hindi hihinto. Maring yun yung panimula. Pero hindi hihinto sa pagkaalam at pakikinig lang natin ng salita ng Diyos. Kundi yung masunod natin, maisagawa natin o kaya makita sa pamumuhay, sa uri ng pamumuhay natin, ang kanyang salita. Sa pagsusuri po natin sa ating mga sarili, sa ngayon, may ginagawa ba tayong hindi makatarungan sa ating kapwa? Ang turo sa atin, ang itinakda sa atin ng Diyos na gawin, gumawa tayo ng may katarungan. Or sa pagsusuri natin sa ating puso, puno ba ng habag ang ating puso o baka puno yan ng sama ng loob o galit sa iba? Tayo po ba ay namumuhay na may kapakumbabaan? O baka naman, masyado tayo nagtitiwala sa ating sarili, sa ating mga tagumpay o kaya sa ating sariling kakayahan. Sa ating pagtatapos po, basahin natin ang unang Korinto chapter 15 verse 58. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang talatang ito ay isang magandang paalala na ang lahat ng ating pagsisikap na gumawa ng may katarungan, na umibig sa kaawaan at pagsisikap na lumakad na may kapakumbabaan na kasama ang Diyos ay hindi walang kabuluhan. Bunga po ng ating pananampalataya sa bawat hakbang natin patungo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, alalahanin po natin na hindi yan walang kabuluhan, kundi sa bawat hakbang ng pagsunod natin sa kanyang kalooban, tayo po ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos at nagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin at sa mundo. Muli po, baunin natin sa ating mga puso ang itinakda ng Diyos na gawin natin. Sa bawat araw ng ating buhay, sumubok tayo lagi na sa tulong ng Diyos, ipakita natin ang katarungan, isabuhay natin ang awa, at manatili tayong mapagpakumbaba. Dahil ito po ang kalooban at itinakda sa atin ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig hanggang makatapos po tayo sa ating gawain ngayon. At binabati ko po ng maligayang kaarawan si Sister Pau. Sa atin pong Ate Paula, happy birthday. Dalangin ko ang inyong patuloy na paglago sa pananampalataya, ang iyong paglilingkod at ang kaligtasan at tagumpay. Happy birthday. Sa ating pagtatapos mga kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Samahan ninyo ako at tayo po ay muling mananalangin.